Di ho ba? Alam nyo kung bakit niya binabanatan si Executive Secretary Bersamin, mga boss? Eto ho, no? Kaya ho, mga kababayan, kaya po nanggagalaite ang mga DDS, no? Kay Executive Secretary Bersamin dahil po doon sa kanyang interview. Eto ho mga kababayan, ang ES ng Pangulo ngayon ay napakahaba po, no, ng panahon na kumbaga maka Duterte. Masakit po kapag ka ikaw ikaw ay sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Tapos yung mga malalaking tao na kagaya ni Bersamin ho, biglang magsasalita na masakit pakinggan ng dating Pangulo, masasaktan ka. Kaya ang gagawin ho, mga boss chief mo, sir, yung mga vlogger nila, babanata si Bersamin. Gagawan ho ngayon ng kung ano-anong mga istorya, ghost employee, etc. Sisirain ho nila ngayon, mga bossing. At, mga boss, ayan, sabi ni Sonia Darnayla, dinamay mo pa si ex-Supreme Court Justice Bersamin, no? Sana makarating kay ES Bersamin para kasuhan siya. Appointee po yan. Inappoint po yan ng dating Pangulong Duterte bilang Supreme Court po, mga kababayan. Kaya talagang masakit sa kanila ho. Pakinggan nyo mga bossing. Even without the calls for strict scrutiny, the President will always see to it that he does that. We do that. Kasi ho, ipinapagtanggol ng Executive Secretary ang ating Pangulo, kaya Gina G ho. Siguro iniisip nila, dapat si Bersamin manatili, no? Na magaganda ang sasabihin lang kay dating Pangulong Duterte. Paano ho mga bossing? Kung ikaw nga supporter o ikaw dating ina-appoint ng Duterte, kaso ang nakikita mo puro paninira na lang. Magtatagal ka ba doon? Magi-stay ka pa doon? Hindi, di ba? Kasi magmumukha kang engot doon, mga kababayan. Magmumukhang aanga-anga ka doon sa ipinaglalaban mo. Di ba? Malamang ho, sa alamang mga bossing, natauhan na din po si Bersamin. Naku ako, maka Duterte ako no? Pero handa akong magsilbi dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya lang, wait lang, parang paninira na lang. Yung mga sinasabi nung aking iniidolo dati. Ayoko na siguro. Para sa bayan, tapos etong nagtatrabahong Pangulo ng maayos, sinisiraan. Sabi ni Robbie Ong, kalma lang po sa fake news, magkakaroon ng hearing sa House of Representatives. Naku, hindi baka mapatawag din ako dyan, ano? Sa tingin nyo, pati ba si Mark Ramos mapatawag dyan sa patawag sa mga vloggers, mga bossing? Tingin ko malayo naman. Bakit to, mga bossing? Halos kada vlog naman ho natin, yung mga topic natin, lahat po may materials Hango po doon sa ibinabalita ng mga mainstream media. Pakinggan pa natin. Ako, Duterte dati. Pero ngayon, never again sa mga Duterte. Ako ho, mismo, mga boss, no? Ay sumusuporta sa mga Duterte dati. Talagang, kumbaga, nakita nyo naman po ako nung panahon ng umpisa ng kampanya. Diba? T-shirt, lahat upang ikampanya yung unit team. No? Dahil sabi ko, gusto kong magtuloy-tuloy yung ginagawa ng dating Pangulong Duterte. Putik na yan, mamukat-mukat mo nung naimbestigahan lahat. Puro sablay pala yung mga gusto kong mangyari na magtuloy-tuloy. Naliwanagan ho ako. Kaya, sabi ko, hindi naman nakakahiya kung iwanan ko tong mga to. Kasi mas nakakahiya yung nakasuporta pa din ako, subalit yung pinaglalaban ko, mali na pala. Tuloy ko to ha.
Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi Ako, asaklap. Aray ko. Oy, oy. DDS. Tubig. DDS. Mga DDS. Tubig. Inom ng malamig na tubig. Hinga ng malalim. Magaling si Presidente. Yan po, uulitin ko, mga kababayan. Matagal po, no, mahabang panahon ho na naging, kumbaga, suportado nito ang dating Pangulong Duterte. At siya nga din po, ina-appoint ng dating Pangulong Duterte. Tapos maririnig mo sa isang sumusuporta sa dating Pangulo dati, magaling si Presidente Bongbong Marcos. Talagang sasabihin ni Maharlika? Ito lang, patikim lang. Sa certain, wag mo natin pangalan yung ahensya kasi hindi pa buo yung research. May research Chismisan, may research pa. Kasabot, ayon sa ating source, si Bersamin, ikaw, Ngayon, nakikita nyo na mga kababayan kung bakit ho nila binabanatan ngayon si Bersamin. No? Yung simpleng pagkakasabi lang ho na magaling ang presidente, wala. Iiyakan na ho yung mga yan. Kaya ngayon, kailangan banatan natin si Bersamin. Masyadong masakit yung kanyang mga sinasabi. Makikita nyo mga kababayan, yung mga banat ng mga DDS na mga yan. Lahat po nakatutok, no? Kay ES Bersamin, mga bossing. Magaling si Presidente. Eto pa ho, duktong na natin to, mga bossing. nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Alright. Hindi lang daw po kasi nabibigyan ng credit, mga kababayan. Bakit daw ho? Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Style DDS yun Ano po? Yung mga DDS na kahit anong sabihin, wala. Yung mga DDS na pag nakarinig ng FU, pag nakarinig ng PI ka, ipapategi kita, manlalabang ka, magpapalakpakan na ho yung mga DDS. Diba? Magsisigawan na ho ng mga Duterte. Alam niyo po kung paano mo makukuha yung puso ng mga DDS? Magmura ka sa harap nila. No? Sabihin mo, tetegihin ka sa harap nila. Ay, bibilib na siya yan. Ganun ho, mga kababayan. Kaya para sa kanila, mga bossing, no? Hindi magaling ang ating Pangulo. Bakit nga po? Hindi kasi magaling magmura at hindi pala mura. At kumbaga, kada nagsasalita sa harapan ng publiko, may respeto at karespe-respeto. No? Kung gusto mo makuha ang loob ng mga DDS, kung isa kang politiko, mag-PI ka sa harapan ng mga yan. Bibilib sa'yo yan. No? Kahit kumanta ka na lang ng Wonderful Tonight, tapos sabay mag-PI ka. Combination, ano? It's late in the evening, PI kayo! Sasabihin ng DDS, okay tong politiko na to. Lista ko to. Isa to sa iboboto ko. Ala na. Malamang ho, mga kababayan, ang bansa natin ay lalo na lang hong lulubog. No? Diyos ko. Anyway, mga bossing, dagdagan mo pa. No? Masakit na ba? Mga DDS, okay lang yan. Tubig, ang sagot dyan. Ito, uminom kayong sambasong tubig, tapos dikit nyo yung ulo nyo sa medyo pader na matigas-tigas ng konti.
sabay togmolo dun. Yan, medyo mas masakit yon. At least, mahihimas-masan yung sakit ng puso ninyo doon sa mga naririnig nyo dito sa vlog.